Handa ng pag-usapan ni na Pangulong US na si Donald Trump at Xi Jinping ng China ang kapalaran ng Taiwan. At malinaw na ngayon kung bakit tinanggap kamakailan ng Beijing ang leader ng oposisyong Kuomintang ng Taiwan. Ayon sa ulat ng Bloomberg, labis na nababahala ang Taiwan na maaaring magbigay ng konsesyon si Pangulong Donald Trump ng US tungkol sa demokratikong isla. Sa panahon ng pagpupulong kay Xi Jinping, ang leader ng China, na nakatakda na sa ika-14 hanggang ika-15 ng Mayo sa Beijing. Masigasig na nagtatrabaho ang Taipei upang maiwasan ang ganitong senaryo. Ngunit alam nating lahat na kay Donald Trump, walang kasiguraduhan. Lalo na't inihanda na ng Beijing ang magandang larawan na nagpapakita na hindi lahat sa Taiwan ay pare-pareho ang pananaw at ng bahagi ng isla ay pabor sa muling pagkakaisa sa China. Dito, kailangan nating pag-usapan ang pagbisita sa kontekstong ito. Ang pagbisita ng leader ng oposisyong partido ng Taiwan na Kuomintang sa Beijing ay naganap mismo bago ang pagbisita ni Donald Trump sa China. Ako si Alex Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Sa Mayo 14 at 15, makakaroon ng pagpupulong sa Beijing sina Pangulong Donald ng US at leader ng China na si Xi Jinping. Ngayon, nag-aalala ang mga taga-Taiwan na baka maapektuhan ang kanilang demokrasya dahil sa kanilang kaalyado. Sinabi ng pangalawang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Taiwan na si Francois Wu, pinakakinatatakutan namin na ang Taiwan ang maging paksa ng pag-uusap ni na Xi Jinping at Pangulong Trump. Nag-aalala kami at kailangan naming pigilan ito. Sa summit, pag-uusapan ni na Leader Xi at mga leader ng US at China ang mga kasunduang pangnegosyo, obligasyon sa pagbili at iba pang kasunduang pangkalakalan. Ipapaalala ko na ang pagpupulong ay pinagpaliban mula Marso hanggang Abril dahil sa digmaan ng US at Israel laban sa Iran. Sinabi ni Trump na kailangan niyang manatili sa Washington, pero tingin ko, sinusubukan niyang makakuha ng mas magandang posisyon para sa sarili sa gitnang silangan. Itinuturing ng Beijing na bahagi ng kanilang teritoryo ang demokratikong pinamumunuang Taiwan. Ang isla ay may mahalagang papel sa listahan ng mga prioridad ni Xi Jinping. At ngayon, malamang napipilitin ng leader ng China si Donald Trump na pumayag na muling pag-aralan ng katayuan ng isla at tutulan ng kalayaan ng Taiwan. Ang pasalitang kumpirmasyon ng ganitong posisyon o opisyal na pagbabago ng pulisya ng Estados Unidos ay magiging malaking tagumpay para kay Xi Jinping. Sa tanong kung nagbigay ba ang Estados Unidos ng anumang garantiya sa Taipei na hindi babaguhin ang katayuan ng isla, sumagot si Wu, ang pangalawang kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Taiwan, at sinabi, hindi ka maaaring maging 100% sigurado sa anuman. At gaya ng naiintindihan ninyo, malaki ang ibig sabihin nito at ito ang pinaka-nakakabahala. Ayon sa kinatawan ng White House sa Bloomberg, inaasahan ni Trump ang positibong pagpupulong kay Xi Jinping at hindi nagbabago ang patakaran ng administrasyon ng US sa relasyon sa Taiwan na kilala bilang patakarang isang China. Ayon sa patakarang ito, sinusuportahan ng Estados Unidos at pinananatili ang opisyal na diplomatikong relasyon sa Beijing nang hindi nililinaw ang kanilang posisyon tungkol sa legal na katayuan ng Taiwan. Hindi opisyal ang ugnayan ng Washington sa Taipei, ngunit ito ang pangunahing katuwang at tagapagtustos ng armas ng isla. Sinabi ni pangalawang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Taiwan na si Wu na pinalalawak ng Taiwan ang mga karaniwang interes nito kasama ang Estados Unidos. Binanggit niya ang industriya ng microchip at pamumuhunan ng Taiwan sa US bilang dahilan ng kanyang optimismo. Dahil marami tayong magkakaparehong pambansang interes, mas kumpiyansa akong hindi tayo magiging bahagi ng tawaran. Sa ngayon, pakiramdam namin ay kalmado pa kami pero maaring magbago ang lahat. Bagaman karaniwang maganda ang sinasabi ni Trump tungkol kay Jinping, may ilang tagapayo ang presidente ng Estados Unidos na matigas ang posisyon laban sa China. Ayon sa mga source ng Bloomberg, nagkaroon ng mga kontak sa pagitan ng Taipei at Washington, ngunit imposibleng makakuha ng katiyakan mula sa White House tungkol sa kung ano mismo ang tatalakayin o pagkakasunduan sa summit sa Beijing. Ayon sa mga source, hindi alam ng mga tagapayo ni Trump kung paano magaganap ang pagpupulong, kung anong posisyon ang dala ni Trump at kung ano ang maaaring gawin niya. Ito mismo sa isang banda ang dahilan ng pagkabahala.
Ayon sa mga opisyal ng Amerika, ang summit ay tungkol sa kalakalan at pamumuhunan. Gusto nilang gawing sentro ng pagbisita ni Trump sa Beijing ang pagkuha ng mas magandang access sa mga critical na mineral at rare earth metals na pansamantalang pinigil ng China noong nakaraang taon gamit ang mahigpit na mga paghihigpit sa pag-export. Bagaman bumalik na ang supply ng mga metal at mineral matapos ang pagpupulong ni Trump at Xi noong nakaraang taglaga sa South Korea, hindi pa rin bumabalik sa dati ang dami ng kalakalan bago ipatupad ang mga limitasyong iyon. Isa pang magiging tagumpay para sa Beijing ang paghigpit sa benta ng armas ng US sa Taiwan. Ngayong taon, ipinaalala ko na nakuha na ni Xi ang tagumpay nang ipagpaliban ni Trump ang paghahatid ng isang pakete ng armas para sa Taiwan. Nagdulot ito ng pag-aalala sa ilang opisyal sa Washington at Taipei, pati na rin sa mga mambabatas ng Amerika. Ayon sa Bloomberg, pansamantala lang ang paghinto at magpapatuloy agad ang paghahatid matapos ang summit ni Trump at Xi. Mahalagang tandaan na may basehan ng pangamba ng Taiwan dahil naganda ang Beijing para sa pagpupulong ni Xi Jinping at Trump tungkol sa Taiwan. Paalala, 2 linggo na mula nang bumisita si Chen Liwen ng Kuomintang, pangunahing oposisyong partido ng Taiwan, sa China sa tinawag niyang misyon ng kapayapaan na tumagal ng 6 na araw. Siya ay tinanggap ni Xi Jinping. Ang ganitong mataas na antas ng pagpupulong sa pagitan ng mga lider ng Komunistang Partido ng China at ng mga lider ng Kuomintang ng Taiwan ay unang naganap sa 10 taon habang pinalakas ng China ang presyur militar sa isla. Itinigil ng Beijing ang opisyal na dialogo sa magkabilang panig ng kipot na maupo sa kapangyarihan ang Democratic Progressive Party noong 2016. Dahil sa pagtanggi ng administrasyon sa 1,000, 972 konsensus na napagkasunduan sa pagitan ng Republikang Bayan ng China at ng gobyerno ng mismong Kuomintang, kung saan kinikilala ng magkabilang panig na iisa lamang ang China. Ibig sabihin, ito ang partidong noong 1,972 ay kumilala na sila ay bahagi ng China, ng Taiwan ay bahagi ng China at hindi isang demokratikong pinamumunuang isla. Ipinagdiin ng pamahalaan ang identidad ng Taiwan habang itinuturing ng China na bahagi ito ng kanilang teritoryo. Palaging binabanggit ng China ang konsensus na ito sa Kuomintang at nagbabanta ng paggamit ng puwersang militar kapag nagdeklara ng kalayaan ng Taiwan. Ang layunin ng kanyang pagbisita, ayon kay Chen Liwen, ay ang pagkakasundo at pagbawas ng tensyon sa pagitan ng isla at ng mainland, pati na rin ang pagpapakita na ang dialogo sa China ay maaring maging paraan ng pagpigil at hindi kinakailangang mauwi sa digmaan. Para kay Chen Liwen mismo, ang paglalakbay na ito sa Beijing ay syempre may ilang personal na layunin. Una, palakasin ang sarili niyang political capital sa loob ng partido bilang paghahanda sa presidential elections sa Taiwan sa 2028. Pangalawa, palakasin ang Kuomintang sa pamamagitan ng pagpapakitang magaling itong namamahala sa ugnayan sa Beijing. At pangatlo, kumbinsihin ang mismong lipunang Taiwanese sa pangangailangan ng mapayapang dialogo sa Beijing habang pinapataas nito ang aktibidad ng militar at antas ng banta sa paligid ng isla. Bilang tugon, nangako ang China sa Taiwan ng ilang kasunduang pang-ekonomiya, muling pagbubukas ng ugnayang logistika, pagtatayo ng tulay, pagbubukas ng paliparan at iba pa. Ibig sabihin, may mga pribilehiyong ipinapangakong magiging maganda ang buhay at magtutulungan tayo kung babalik sa kapangyarihan ang Kuomintang sa Taiwan. Ngayon, nangangamba ang mga eksperto na maaaring gamitin ni Xi Jinping ang pagbisita ni Chen Liwen para ipakita kay Donald Trump na pakinggan mo, sa totoo lang, hindi naman talaga ganoon kakontra ang Taiwan sa Beijing. Hindi raw dapat tulungan ng Estados Unidos ang isla dahil wala namang saysay yon. Tingnan ninyo, tinutulungan at inaarmasan ninyo sila. Pero kapag nanalo ang partidong Kuomintang, magiging magkaibigan ulit kami. Bakit pa ninyo sila tinutulungan? Dito ako magtatapos. Ibahagi ang inyong opinyon at konklusyon sa mga komento, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ng channel, pwede kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng komportableng paraan ng suporta. Lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta ninyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.